Alam nyo, minsan yung mga pinaka-touching na love story, hindi mo makikita sa mga pelikula eh. Minsan, nasa mga lugar yan na hindi mo aakalain tulad ng search history ng isang AI. Paano nga ba naging patunay ng pagmamahal ang ilang tanong lang sa ChatGPT? Tara, silipin natin ang kwentong to. Nakita ko ang ChatGPT history ng BF ko at napayak ako. Grabe no? Isang linya pa lang pero ang bigat na agad. Ano kaya yung laman ng search history na yon? At bakit niya to ikinayak? Yan ang malaking tanong. So paano ba nagsimula ang lahat? Picture this, bigla kang nilagnat ng sobrang taas. Tapos, sa labas, bumabagyo ng malakas. Para kang sinasabayan ng dalawang klase ng unos, di ba? Yung isa sa loob ng katawan mo at yung isa sa labas ng bintana mo. At ayun na nga, sa gitna ng malakas na bagyo, bigla siyang inatake ng lagnat dun sa staff house niya. Agad-agad dumating yung boyfriend niya para tulungan siya. At hindi lang siya basta sinundo tinulungan pa siyang itaas lahat ng gamit para hindi masira ng baha. Grabe yung effort. Pagtatapos nun, isang mahabang biyahe pa uwi sa bahay ng parents niya. Pagdating nila, hating gabi na at pareho silang bagsak sa pagod. Dito na nagsisimula yung part ng kwento na medyo hazy, parang panaginip na lang para sa kanya dahil sa taas ng lagnat. Pero kahit na bagsak ang katawan niya at tulog, may isang tao doon na gising at walang pagod na nag-alaga sa kanya buong magdamag. Alam mo yung feeling na half asleep ka? Yun yung nararamdaman niya. Pero may isang bagay siyang malinaw na naaalala. Yung dahan-dahang pagdampi ng malamig at basang bimpo sa noo niya. Isang simpleng kilos, pero yun yung nagparamdam sa kanya na okay, may kasama ako, hindi ako nag-iisa. Sa isa pang pagkamulat niya, napansin niyang iba na pala yung suot niya. Nakapantulog na. Ibig sabihin, binihisan siya. Imagine that. Ganun kalaki yung pag-aalaga na gusto lang masigurong komportable siya habang nagpapahinga. Tapos, napatingin siya sa orasan. 2:30 AM na pala. Grabe, madaling araw na. At yon yung ebidensya na yung boyfriend niya gising ta rin at binabantayan pa rin siya sa gitna ng gabi. At may isa pang maliit na detalye siyang naaalala. Sabi niya, minsan daw, kasabay ng paglalagay ng bimpo, may mga maliliit na halik. Wow! Hindi na lang to basta pag-aalaga, di ba? Pagmamahal na to. Okay, fast forward tayo. Kinaumagahan na. Pagkatapos ng isang nakakapagod at magulong gabi, isang napakatahimik na umaga yung bumungad sa kanya. At dito, may madidiskubre siyang isang bagay na hindi niya inaasahan. So pagising niya mga 8 AM, okay na siya, wala nang lagnat. Pagtingin niya sa tabi niya, andun yung boyfriend niya, tulog na tulog, mahimbing halatang halata yung puyat at pagod sa magdamag na pag-aalaga. Napansin niya, yung phone niya nakabukas. Ayun pala, ginamit ng boyfriend niya kasi nalobat na yung sa kanya. Isang simpleng pangyayari, pero ito na yung magiging susi sa lahat. At saan nakabukas yung phone? Sa ChatGPT. Dito na nagsimulang tumakbo yung isip niya at sigurado pati na rin ang isip natin ngayon. Ano kaya yung mga tinanong niya sa AI nung gabing yon? At eto na yung sagot. Ito yung mga nakita niya sa search history. Mga tanong na hindi lang basta-basta. Mga tanong na puno ng pag-aalala at pagmamahal. Unang tanong, konting tubig lang iniinom ng girlfriend ko. Tulog siya at may lagnat. Makakatulong ba kung gigisingin ko siya para painumin? Tingnan niyo yung detalye hindi to how to cure a fever. Tanong to na isang taong nag-aalala na ayaw isturbuhin yung pahinga ng mahal niya pero kailangan niyang malaman kung anong tama. Tapos heto ba? Kasalukuyan siyang natutulog. Anong dapat kong gawin para maging komportable siya at gumaling agad? Kita nyo, hindi lang yung paggaling yung goal yung comfort. Yung ginhawa niya, yun ang priority. At itong huling tanong, dito na nag-connect lahat. Nakakatulong ba sa lagnat ang paglalagay ng malamig na bimpo sa noo niya? So, yung simpleng paglalagay pala ng bimpo, hindi yun basta-basta. Bawat galaw niya nung gabing yun, may basehan, researched, galing sa purong pag-aalala. So, baka isipin ng iba, bakit naman siya iiyak sa ganyan? Well, para maintindihan natin yung bigat ng luha niya, kailangan nating silipin yung nakaraan ng boyfriend niya. Isang nakaraan kung saan wala talagang ganitong klase ng pag-aalaga. At doon, parang biglang nag-click lahat sa isip niya. Kaya pala siya nagtatanong sa AI kasi wala siyang mapagkuhanan ng example sa totoong buhay. Walang nagturo sa kanya kung paano ba dapat mag-alaga pag may sakit ang mahal mo.
At itong slide na to, I think, sums it all up. Sa isang side, yung upbringing niya. Lumaki sa isang magulong pamilya, hindi niya naramdaman yung kalinga. Tapos, sa kabilang side, yung mga ginawa niya para sa girlfriend niya. Nagpuyat, nag-research, nagpakita ng lambing. Ibig sabihin, pinili niyang ibigay yung isang bagay na hindi kailanman naibigay sa kanya. So nung nagising na yung boyfriend niya, syempre, kinausap niya. At sa pag-uusap nila, mas lalo pang lumabas kung gaano ka-humble yung tingin niya sa sarili niyang mga ginawa. Nung nagpasalamat yung girlfriend niya, alam niyo ba kung anong sinabi niya? Huwag mo kong pasalamatan, bare minimum lang yan. Para sa kanya, yung ginawa niya, yun lang ang dapat. Yun lang ang tama. Pero para sa kanya, para sa girlfriend niya, yung bare minimum na yun yung isang bagay na unang beses niyang maranasan sa buong buhay niya. Yung simpleng pag-aalaga na yun ay higit pa sa lahat. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Kailan nga ba yung isang bagay na para sa iba ay bare minimum lang ay nagiging lahat-lahat na para sa taong tumatanggap nito?